Sa gipagulang datos sa Philippine Statistic Authority, sa mga kabus sa nasud, 10.9% kung 3 milyon sa kinatibukang populasyon sa mga Pilipino ang anaa sa income less than poverty threshold, samtang 15.5% kung 17.6 milyon ka Pilipino ang walay trabaho og dili makapalit og mga nagunang palaliton. Dagan sumala pa ang mga posibleng hinungdan nganong dili maka-afford o maka-provide sa mga nagunang palaliton ng usa ka Pilipino. Sigon sa ekonomistang si Alfie Custodio, usang korupsyon sa nakita ni ini nga nahimong kontributor. Tungod sa korupsyon, malimitahan ni ini ang mga serbisyo sa gobyerno, sama sa healthcare, education, infrastructure, insufficient job opportunities, particular na ang quality employment, rason nga maapektuhan ang financial instability sa mga Pilipino. Usa sab matod pa sa factor ang high population growth. Base sa worldmeter.com, ang Pilipinas anaa sa kinatibukang populasyon nga 119,252,634. Gani si Melissa Luganio, usa ka housewife, 500 pesos matag adlaw ang ma-income sa iyang bana sa pagpamasada. Sa panahon karon lisod sumala pa nga i-budget ang maong kantidad, dungan pa sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Ako mismo naka-experience nga naagi kalisod. So kaya ako personally, ako ang anak pa lang akong na-enroll, akong college, wala pa gyud tungod sa iyang ana nga sitwasyon nga naadyoy kalisod nga na-experiensyahan. Mga basic needs na to sa panimalay, bugas, kaya usahay kinilo na lang ang mapalit tungod kay gamahal pod ang mga palaliton karon. Ang amuang need yun everyday, usahay short gid siya. Kasi syempre ang water bill, ang electric bill pa. Pasanang kanang walay trabaho ang bana, tapos ang asawa lang or isa lang sa ila ang naitrabaho, lisod gyud siya, ma'am. As in super kalisod sa panahon karon. Sa sweldo, ang sweldo wala gataas, then ang palaliton gataas gyud siya. Pero syempre ikaw nga nakaay kalisod, dili na nimo dapat na una nimo ba naagihanan ako ni nga kalisod, so dili na ko dapat mo balik sa ing ani nga kalisod pa. Mag-isip na ka, magtigom ka para in case di man mabalano unsa ang ugma. Mensahe pa ni Custodio sa mga policy maker nga batukan ang korupsyon, mamahimong transparent ug mo-invest sa edukasyon, vocational training, pagmugna og mga sustainable job opportunities ug nang hinaot kini nga makontrol ang population. Pinaagi sa pag-edukar sa matag pamilya ug sa pag-usab sa sistema sa disaster preparedness ug resilience aron malikayan ang dakong epekto sa kalamidad. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.